Kung mayroon na bagong ideya na naipasok ang Panginoong Hesus sa religiosity ng mga Israelites, yun ay ang kagandahang loob, kabaitan, at pagiging maunawain. Napaka-religyoso ng mga Israelites at sa hilig nila sa kanilang religion ay nakalimutan nila kumisa maging mabait sa kapwa. Nagkaroon sila ng mga bagong idols. Kung galit na galit sila sa idols, meron silang hindi napansin na idols. And these are religious traditions. And these are the very strict and traditional reading of Scripture na taken out of context madalas dahil napakatagal din rin naman ang history ng Israel. Mula nang sinulat yung Old Testament hanggang New Testament ay daan-daang taon ang nagdaan. Libo pa nga kung tutuusin ng pag-aaral ng ibang mga scholars. Kaya maging ang mga scriptures nila na ginagamit ng panahon ng Panginoong Hesus ay maraming napakatanda na at yung mga original na ibig sabihin at gamit ay hindi na totoo sa buhay nila noon. Naging malupit tuloy ang maraming interpretation at pag-a-apply nito at yun ang itinuwid ng Panginoong Hesus. Ang pag-aaral natin ngayon, kasihan tayo ng Panginoon, ay pinangangatang kindness over religious ordinance. Kabaitan, kabutihan sa kapwa, higit kesa sa pagiging relihiyoso. Salamat Ama dahil kayo'y Diyos na mabait at nais naming patuloy na madama ang kabaitang ito at maipadama rin sa aming kapwa. Turuan niyo kami kung paano magkakaroon ng balansing buhay between tradition, between religiosity, and kindness to people, even to ourselves. Sa sandaling ito, humihingi kami ng paglilinis. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gawin niyo kami, Panginoong, karapat-dapat na tumanggap na inyong pagtutuwid, paggagamot, pagpapaliwanag. Gamitin niyo po ang inyong mga salita. Gamitin niyo, Ama, ang mga kasaysayan na nandito sa Biblia para kami makalaya at maging mapagpalaya rin sa aming kapwa. Allow us not only to feel and know your kindness, but also to be channels of the same kindness to other people. Ang hiling namin, Ama, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita at tagapangaral. Let your voice be heard by all. Use your servant only as your instrument. Heal us, empower us, guide us. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we thank you, we praise you, and we ask all this. Amen. Kindness over religious ordinance. John 7:14 to 15. When the festival was about half over, Jesus went into the temple and started teaching. The leaders were surprised and said, "How does this man know so much? He has never been taught." Kilala ng mga tao, ng mga kababayan ni Jesus, ang background nitong si Jesus. They had a very small country and they lived in very small villages where everybody knew everyone else. At nagtaka sila. Hindi naman ito nag-aral sa napakatataas ng mga paaralan. Hindi naman siya nagkaroon ng mga private tutors tulad ng ibang mayayaman. Bakit ang runong-runong niya? And here at once we know that great spiritual knowledge is revealed by God, not taught by men. Ang mga matataas at matatayog na bagay ay ipinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito na pag-aaralan o na ituturo ng tao sa kapwa-tao. At agad-agad merong leksyon para sa atin, mga kapatid. Open yourself for spiritual revelation. Kailangan nakabukas ang ating isip, nakabukas ang ating puso para sa mga pagpapahayag at mga kaloob ng Diyos na lumalampas sa human mode of instruction. Pero kung laging makitid ang ating isip, lagi nating nire-reject agad yung hindi natin madaling maintindihan, hindi tayo magiging bukas para tumanggap ng mga higit lalong mga pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid mula sa Espiritu ng Diyos. We need to have a healthy level of openness so that more and more could be revealed. Because the will of God for us is that we should change from glory to glory.
Kung ang alam natin tungkol sa Diyos, ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos ay kamukha pa rin ng pagkakaalam natin 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, or 5 years ago na wala man lang nag-improve, na-develop, lumalim, ibig sabihin hindi tayo nag-grow. At yan kuminsan ang problema, ang daming mga nagtatanong sa akin sa Facebook, pwede na po ba akong lumipat na ibang church? Sawang-sawa na po ako, wala na kaming iba pinag-aaralan, yun din. Pare-pareho. So, hindi nag-grow. Dapat nag-grow tayong lahat. Pero para mag-grow, para lumago, dapat bukas ang isip. Kumisan handa kang magulo ng kaunti. Dahil mula doon sa alam na alam mo na, siguradong sigurado at secure na secure, matcha-challenge ng another reading, another angle, another interpretation. Hindi ka dapat allergic doon at tatawagin mo agad na demonic dahil bago o kakaiba o dahil hindi mo maintindihan. We don't have to overprotect God's truth because God's truth will always prevail. Willing ka na pakinggan ng isang makakaiba o bagong anggulo ng paliwanag at limi-limiin, suri-suriin. Kung hindi maintindihan agad, hindi naman kailangan magpasya ka na tanggapin o i-reject agad yun eh. Pwede mo namang isa-isang tabi at pag nagkaroon ka na ng kakayanan na maunawa yun ay saka mo na lang uli balikan. Do not reject anything that you don't understand because you might be denied spiritual and mental growth. Siyempre, hindi rin naman natin basta-basta nilululon, tinatanggap ang anumang bagong dating dahil baka nga mali. Suriin, pero withhold judgment. Pero ang lahat ng lalago ay yung handa na magbukas ng isip para ito ay lumago. Verse 16, Jesus replied, I am not teaching something that I thought up. What I teach comes from the one who sent me. If you really want to obey God, you will know if what I teach comes from God or from me. If I wanted to bring honor to myself, I would speak for myself, but I want to honor the one who sent me. That is why I tell the truth and not a lie. Didn't Moses give you the law? Yet none of you obey it. So why do you want to kill me? Itong John ay napaka-develop ang theology. Hindi laging madaling pag-aralan. Mas maraming mga salita, mga discourses, at hindi laging yung mga action stories tulad sa ibang gospels na napakadaling maintindihan. Pero napakahalaga na unawain ito. Yung mga ideya, yung mga philosophies involved, yung mga sinasabi ng Panginoon as shaped, interpreted and developed by the writer of John, dahil by that time, AD 90 to about AD 100, mas luminaw na sa kanila kung ano ang mensahe ni Jesus. But what do we see here? People judge others who do not and cannot obey religious laws that they themselves do not and could not obey. Napakahigpit ng mga Israelites sa mga nakalalabag sa kautusan, hindi nakasusunod sa mga ordinansa. Pero sabi ni Jesus, kayo rin naman hindi nakakasunod. At kung sakali man na nakakasunod kayo sa ordinansa A, ipinagpipilitan nyo at hinuhusgahan nyo, hindi nakakasunod doon. What about yung ordinansa B? Nasusunod nyo ba? Kuminsan nasusunod nyo lang yung ilan, pero yung iba naman di nyo rin nasusunod. Magkakaiba lang ng weaknesses, magkakaiba lang ng pagkukulang ng mga tao, pero sabi niya, lahat kayo hindi naman nakakasunod, kalaman naman kayo mga kung sino. At sabi niya, bakit niyo ako gustong patayin? Hindi rin naman kayo nakakasunod sa law, tapos pinagbibintangan niyo ako na hindi sumusunod, because by that time, it was already becoming more and more clear to people that there were many traditions and enshrined and institutionalized teachings that Jesus was changing in terms of application so that the religious institution would be kinder and nicer to people. Kaya gusto siyang patayin sa pangunguna ng mga religious leaders. Verse 20, the crowd replied, "You're crazy. What makes you think someone wants to kill you?" Ipinagkailapan nila. Verses 21 and so on.
Jesus answered, I worked one miracle, and it amazed you. Moses commanded you to circumcise your sons. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. And even the Sabbath, you circumcise your sons in order to obey the law of Moses. Why are you so angry with me for making someone completely well on the Sabbath? Don't judge by appearances. Judge by what is right. So ang background ng conflict, nagpagaling ang Panginoon ng isang may sakit sa araw ng pangiling sa Sabbath na ipinagbabawal ng kautusan ayon sa kanila kautusan ni Moses na gumawa ng anumang bagay kahit pa nga mabuting bagay. At meron ditong isang napaka-shocking revelation that came from the mouth of Jesus. Sabi niya, sabi ninyo, iniutos ni Moses ang circumcision ng mga batang lalaki. But it wasn't really Moses who gave you this command. It was your ancestors. Ang paniwala ng lahat at ang itinuturo ng lahat ng mga verses ng Old Testament was it was Moses who commanded circumcision. Now, Jesus brings us to another level of understanding and even tells the Israelites who have forgotten the truth that it wasn't really Moses, but their ancestors. So, ibig sabihin yung mga kiniklaim nila na Moses said this, Moses said that, is that always reliable? Dahil maaari na ang mga ancestors nila ang nagpauso nitong tradisyon na ito, at para ito magkaroon ng kapangyarihan at sundin ang lahat, sinasabi nilang, sabi ni Moses, sabi ni Moses. Here from the very mouth of Jesus, He says, it wasn't really Moses who gave you this command, it was your ancestors. At sabi niya, hindi lang yon. Nagsisircumcise kayo ng mga bata kahit Sabbath para masunod nyo yung regulasyon na on the 8th day, technically, dapat masircumcise ang bata. So pagka lumaglag o natapat ang 8th day sa Sabbath, binebreak nyo yung law of Sabbath para sundin nyo naman yung law of circumcision na hindi naman si Moses ang may bigay, kundi ang mga ninuno nyo lamang. So ang sinasabi dito ng Panginoon, pinagsasabong nyo ang mga verses. One verse kontra sa isang verse, pumipili lang kayo kung anong mas gusto nyong sundin. Pagkatapos, ang init-init ng mata nyo doon sa mga ibang may hindi nasusunod na nasusunod nyo. So niya, huwag kayong nanguhusga doon lang sa nakikita ng mata na nagpagaling, hindi dapat magtrabaho ng Sabat. Sabi niya, manghusga kayo ayon sa katuwiran. Don't judge by appearances, but judge by what is right. Huwag niyang sabihin, maling maghimala, maling magpagaling ng Sabat kasi sabi ng law ay mali. Pero ang tingnan ninyo, mali ba na magpagaling ng tao kahit anong araw? Mali ba na magpaginhawa ng may sakit? Anumang araw mapatapat yon. Sabi, sobra kayong technical. Ang inaatupag nyo lang ay yung technical law na do's and don'ts. Nalilimutan nyo na maging mabait. Nalilimutan nyo na kung ano ang tunay na mahalaga sa tao. Hindi lang yung technical law, kundi yung ano ang naidulot nitong ginhawa at kabutihan sa buhay ng tao. So according to Jesus, though it had always been attributed to Moses, circumcision was not really from Moses. Isang napakalaking institusyon niya na nabasag bigla sa isang iglap. At mula mismo sa Panginoong Jesus, nagsabing, hindi naman si Moses yan kahit yan ang pinaniniwalaan nyo. So nagkakandara pa kayo, halos mamatay kayo sa pagsunod niyan dahil akala nyo sabi ni Moses, ako nga nagsasabi sa inyo, hindi nga Kaya makakarating tayo mga kapatid sa isang tanong. Sa panahon natin ngayon, ano-ano pa kayang mga katuroan ang pinagpapakamatayan nating sundin? Yung pala, nilikha lang ng mga ninuno at hindi naman talaga galing sa mga tulad ni Moses. Tulad na lang ng institution of circumcision is one of the biggest institution in the cultural and spiritual life of Israel, and yet Jesus says, it's not from Moses, it's only from your ancestors. Kala nyo lang o pinagmukha lang na galing kay Moses. Gaano kaya karami sa mga hirap na hirap tayong sundin ang hindi naman pala dapat talaga paghirapan?
ipinaglalaban natin, nagpapakamatay tayo sa pagsunod o pumapatay tayo. Tapos yun naman pala, sasabihin lang ni Jesus, kung pwede lang tayong kausapin ngayon, hindi naman si Moses ang may sabi niyan eh. So kung nakakalito, dahil hindi na naman natin kayang suriin lahat kung alin ang galing kay Moses, alin talaga galing kay Elijah, alin talagang galing sa Diyos, o alin lang yung sabi ng mga priest na sabi ng Diyos para masunod agad, pero sila lang pala ang may gusto noon dahil pwedeng mangyari yon. Kung nakakalito, anong dapat natin gawin? Sabi ni Lord, madali, don't judge by appearances. Judge for what is right. Ang paandarin nyo ngayon ay tanungin nyo ang inyong sarili. Mabuti ba o masama? Makakabuti ba sa akin o makakasama? Ano ang idudulot sa tao kung i-apply natin itong kautusan na ito na hindi naman tayo sure na sure pala kung si Moses nga bang may sabi? So, ang magiging mo ngayong pamantayan ay nakabubuti ba? Mabuti ba? Ito ba ang gawang mabuti? Para ito i-implement sa paghuhusga natin sa kapwa, sa pagdidisiplina, sa pagpapa-implement ng kung ano-anong mga kautusan. Sa tanong mo, nakabubuti ba sa ating lahat ito? Nakabubuti ba lalong-lalo sa tao that we are concerned with? O nagiging technical na lang tayo? Na masunod lang natin yung sabi ng verse, kahit na tayo maging malupit, kahit na tayo hindi maging mabait, kahit na makasama sa buhay ng tao ngayon. Tulad ng, kung susundin yung utos about the Sabbath, makabubuti ba talaga doon sa may sakit na ipagpaliban pa ang paggaling niya? Kung hindi pa siya pinagaling ng Panginoong Hesus nung araw na yun, bukas ba talaga magkikita pa sila para magawa yon? O mapapabayaan na siya buong buhay at hindi na siya magkaroon ng pagkakataon? Mabuti ba na harangin ang gawang mabuti sa oras na ito para lang sundin ang isang technicality o gawin na ngayon dahil merong makikinabang? Sabi ni Lord, huwag kayong palibang. Pag nalilito kayo, tingnan ninyo kung makatwiran. Huwag nyo lang tingnan yung appearances, yung form. Can you imagine that circumcision was from the Israelite ancestors? That it was from tradition only. Isang idol na binasag ni Jesus. At syempre may isa pa siyang idol na binasag, the idol of the Sabbath. Dahil talaga namang ipaglalaban ng mga Hudyo ang Sabat. At magpahanggang ngayon, maraming conservative Jews, pag kami kapwa sila Diyon na nagtatrabaho pag Sabat, binabato nila hanggang ngayon. Subukan mong umarkila ng sasakyan o mag-taxi, lalo sa mga conservative districts ng Jerusalem, during the Sabat, babatuhin nila yung taxi kasi nagagalit sila sa driver na bakit pumapasada ay Sabat. Paano ngayon kung papasada yung ambulansya? Halimbawa, technical ka, dapat sundin ang Sabbath. Meron ngayon nagkakaroon ng seizure, nakaka-heart attack, kailangan dali sa ospital, kailangan magtrabaho yung driver ng ambulansya. Papayag ka or not? Kung religious leader ka, baka hindi. Pero kung nanay mo yung nangingisay, payag ka to break the Sabbath? Yun ang point ni Jesus. Ang gawin yung patakaran, pamantayan ng paghusga sa tamang gawin o hindi, makabubuti ba? Hindi yung dahil ang sabi ng ganitong letra, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganitong paragraph, kahit na ang maging bunga sa iyo ay magdusa ka, maghirap ka, masaktan ka, sundin natin ito, yun ang binasag ng Panginoong Yesus. Yet the Jews broke the Sabbath just to circumcise boys on the 8th day. Kaya pinapakita ng Panginoong Yesus, kunwari pa kayong hilig-hilig sa Sabbath, pero nag-circumcise din naman kayo Kasi may iba naman kayong panghahawakan na tradisyon. Tradisyon na hindi naman ang galing kay Moses. Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin at gugustuhin niyo akong patayin? Dahil lang meron akong pinagaling ng Sabbath. Dahil alam niyo ba, no Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Meron nga isang batang lalaki nangangahoy, nahuli nilang nangangahoy, araw ng Sabbath, pinatay yun. Kung kapatid nyo yun, kung kayo yung magluluto, kailangan nyo ng panggatong, ipapapatay nyo ba yun? Kasi sabi, be kind. The Lord was saying, it's time for us to relax, to be kinder and nicer to each other, and use tradition, use even scripture to be kind to each other, not to be unkind.
What is more important, religious ordinance or people's well-being? According to Jesus, not only in this event, but in all other events, it was people's well-being, healing, comfort, and rest that was important to Him. Kaya sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy. My burden is light." Sabi niya, you will find rest for your souls. Ang inuuna ng Panginoong Yesus ay yung kapahingahan ng mga pagod. Luwag ng dibdib ng nasisikipan ng paghinga. Yung pagkakaroon ng kapayapaan imbes kaguluhan sa buhay ng mga tao. Pagpapagaling ng may sakit imbes pagsunod sa technicality of religious law. Ang inuuna ng Panginoon is kindness and love. Kaya nga sinabi niya, "A new commandment I give you." Bakit may new? Kasi ang daming old. Sabi niya, love one another. If you love one another, people will know that you are my disciples. Kasi yung mga Israelites, sabi nila, malalaman nila na tayo ay anak ng Diyos pag hindi tayo nagtatrabaho pag Sabbath, pag sinicircumcise natin ang mga male children, pag hindi natin kinakain ng ganito, pag ganito ang haba ng ating buhok, malalaman nila anak tayo ng Diyos. Pag ganito at pag ganon, sabi ni Jesus, malalaman na kayo ay aking mga disipulo at tagasunod kung kayo maibigin. So, ibig sabihin, hindi na ako interesado na makilala kayong Christian sa haba ng buhok nyo o iksi. Hindi sa haba ng damit nyo o kaiksian nito. Hindi sa kung anong kinakain nyo at hindi kinakain. Malalaman kayo ay aking mga tagasunod kung kayo maibigin. Yan ang distinctive ng mananampalataya sa Panginoong Jesus. By just one single command, the Lord superseded all the Old Testament commands. Sabi niya, "A new commandment I give you." Kaya may nagsabi pa nga, ano po ba ang pinakamahalagang command? Siyempre, by that, people were referring to the 10 commandments and the 613 other commandments, the mitzvots. At sabi ni Lord, dalawa lang ang mahalagang commands. Una, love God. Pangalawa, love others like you love yourself. So kung tutusin, isa lang, parehong love. And by that statement, Jesus subsumed all Old Testament commands to His new command, the command to love. So pag meron ngayong verse, halimbawa, lalo galing sa Old Testament, at gusto mong i-apply sa kapwa mo, sa iyo, sa sarili mo, tapos nakita mong hindi naman loving pag in-apply, i-apply mo pa o hindi? Sabi ni Lord, ang iniiwan ko na sa inyo is the command to love. At ito ay nasubukan nung merong babaeng nahuling nangangalon niya sa akto ng adultery. Kinaladkad ang babaeng ito at sinubsob sa harapan ni Jesus at sinabi, ang babaeng ito ay huling-huli sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng batas ni Moses, eto na naman yung batas ni Moses, no? Eto na naman yung Old Testament commands. Ang ganyang uri ng mga babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ipinabato ba ng Panginoon? Alam nating hindi. So nakita natin doon, ang inuna ng Panginoon ay mahalin ang babaeng ito, lingapin siya, ipagtanggol siya mula sa karahasan ng napakaraming makasalanan din naman, hindi lang nahuhuli. Mahilig tuloy silang i-assign ang kasalanan nila sa iba para hindi sila mapag-initan. Hindi ipinabato. So kitang-kita natin, ang iniangat ng Panginoon ay yung utos niya na maging maibigin, mapagpatawad, mapagkalinga. Kaya lang nga, malinaw na sana na yung mga old commandments ay napangibabawan ng commandment to love, pero hindi lang naman doon natapos. Dahil matapos ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagsimula yung church na ma-develop, at ngayon ay 2,000 years na ang development ng church, marami na namang commandments ang naimbento ng mga ancestors natin na tumakip muli sa commandment ni Jesus to love. Kaya hanggang ngayon, ang mga Bible-based churches, maraming mga katuruan, maraming mga utos, maraming mga methods na hindi rin loving uli.
So itatanong mo, kung sinabi ni Jesus that the greatest command is to love, yun ba ay i-apply lang doon sa past, before Him, o also din sa future after His earthly ministry? In other words, it would be the highest command of all time, whether going back to Old Testament times or going through New Testament times up to modern times. Of course, that should be the attitude. Jesus died to love. And Jesus died to bring people into a loving knowledge of God and to reveal that God is love. Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa Old Testament ay napakalupit ng Diyos, laging masungit, laging galit, pinapatay lahat ng tao, pinapagalitan lahat ng tao, at napakaraming mga malulupit na priest and religious policies na nagtatago sa likod ng Diyos. Dapat balikan yung utos ni Jesus na yon, to be loving and to be kind above religious ordinance. Not everything that the Jewish people said and believed was true. That's what Jesus emphasized. Hindi lahat. Not even institutionalized traditions, not even what was written by their scribes in their scriptures. Tapos ngayon may bagong idol tayo, what all the scribes wrote, na kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod at hindi na praktikal, ipagigiitan pa rin dahil sabi ng mga scribes, sabi ng verse. Jesus was emphasizing that we should not needlessly place religious tradition and formula above what is practical, loving, and kind. Unahin ang pag-ibig, ang ginhawa at ikabubuti ng kapwa-tao. John 7:32 and so on. When the Pharisees heard the crowd arguing about Jesus, they got together with the chief priests and sent some temple police to arrest him. But Jesus told them, I will be with you a little while longer, and then I will return to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot go where I am going. Nung mabalitaan ng mga temple officials na nagkakaroon ng alikas-ngas tungkol sa mga katuruan ni Jesus, ipinapa-aresto siya. It's dangerous when religious people have also police power, because they're going to use police power to impose their beliefs on everybody. At nagkakaroon ng religious fascism, no? Yung rule of the powerful. Verse 35, the Jewish leaders ask each other, where can he go to keep us from finding him? Is he going to some foreign country where our people live? Is he going to teach the Greeks? What did he mean by saying that we will look for him but won't find him? Why can't we go where he is going? Of course, the Lord was talking about a spiritual road that he would take that unbelievers cannot take. It is the road to the kingdom of God. The road that could be taken only through a change of heart, a change of consciousness. A road that the religious leaders of his time could not take because they would not change their minds. Kung bibigyan natin ng isang simplified illustration, yung sinasabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. Isipin nyo na merong landas sa inyong harapan na pwede nyong daanan. Pero, nakaharang sa landas na yon ay rehas na hindi kasya ang tao, pero kasya ang pusa na dumaan. Hindi kayo makakadaan sa daan na yon habang pinananatili nyo yung size nyo na size ng tao. Kailangan maging size kayo ng pusa para kayo makaraan at madaanan yung road na yon going to the Father in heaven. In other words, there has got to be a change that should happen, not in the size of our body, but in the size of our brains. There has got to be a change that should happen in the way we think, in our attitudes, in our value system, so we can take the road that is Jesus. Kailangan magkaroon ng pagbabagong loob, paghuhunos dili, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Hinding-hindi mauunawa ang matatayog na espiritual na katuruan ni Jesus kung ipagpipilitan natin ng
dati nating paraan ng pag-iisip. Kailangan natin siyang unawain according to His ways. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Hindi lang binabago ang anyo, ang suot, ang itsura. Hindi lang binabago ang habits, kinakain. Ang binabago para natin makita si Jesus at masundan, paraan ng pag-iisip. Kaya dapat ang tao handa na mabago siya. Ibig sabihin, lumipat siya sa pagtungtong niya sa letter A, lilipat siya sa B para maiba siya. Dahil pag tumungtong siya sa B, maiiba na yung pananaw niya. Hindi dapat ipagpilitan ang dati ng nakasanayang pag-iisip. Kahit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang hirap naman yung may kamag-anak o kaibigan na ayaw man lang magbago ng pag-iisip, ayaw tumanggap ng suggestion, ayaw makinig ng payo, ayaw ibahin yung utak niya. Yan ang mga mahihirap makasama. So to know God, you've got to take the Jesus way. And to take the Jesus way, you must be able to pass through that sieve, that screen. Kailangan makaraan ka doon. 1 Corinthians 2:14, that's why only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Anyone who doesn't have God's Spirit thinks these blessings are foolish. Pag hindi mo naiintindihan yung argumento ni Jesus, yung mga binabago niya, you don't have the blessing of the Spirit of God. Kaya kailangan nyo nang hingin na readily ibinibigay ng Panginoon sa sino mang handang baguhin ang kanyang pananaw at pag-iisip. If people could not readily grasp the ideology, the philosophy, the principle, if they could not readily grasp the spirit of Jesus' way, called also the way, there's an easier track. Kasi minsan hindi naman lagi talaga madaling maintindihan yung thought, yung ideya. At kung may mga tao na hindi nila agad maintindihan yung ideya, yung mga ganitong klaseng usapan, merong isang paraan para makasunod pa rin kay Jesus na hindi mo sobrang naiintindihan yung ideya. They should follow Jesus' method, style. They should just follow Jesus' loving ways. So sumusunod ka kay Jesus dahil nauunawa mo yung matayog na teorya, bakit ka susunod? At kung hindi man, sumunod ka na lang, maging loving ka, maging kind ka, mapapalagay ka rin doon sa daanan na yon at hilingin mo at asahan na after a while ay maunawaan mo rin kung ano yung ginagawa mo. Pero ang gawin mo na, yung itinuturo ni Jesus. Kahit hindi mo pa sobrang naiintindihan. Kesa nire-resist mo pa, dahil pinagpipilitan mo yung dati mong naiintindihan, unloving, legalistic, stubborn ways, you will never enter the kingdom of heaven. At pag sinabi natin you will never enter the kingdom of heaven, hindi natin laging ibig sabihin na hindi ka maliligtas, kundi hindi ka makararating sa punto ng buhay mo na nagkakaroon ka ng spiritual joy, ng peace. Hindi ka makakarating sa punto ng buhay mo na pinaghaharian kang lubos ng Diyos. Maaaring ligtas ka sa eternity, pero dito sa lupa, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo. Hindi ka pa rin maibigin, punong-puno ka pa rin ng hatred and bitterness. That means you will enter the kingdom of God when you die. But here on earth, you have not entered it yet. It has not gotten into you. Kasi kailangan ang kingdom of God here and there. Kaya ang itinuro ng Panginoong Jesus na prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Na hindi lang dapat sa langit ang kaharian ng Diyos, kundi puso ng mananampalataya ay kaharian ng Diyos at nangyayari, natutupad sa puso at buhay ng mananampalataya kung ano man ang natutupad sa langit. Therefore, you enter the kingdom of God. Therefore, the kingdom of heaven is in you. Therefore, the kingdom has come. At pag namatay ka, may isa pa uling kingdom na pinag-uusapan, to be with God in eternity. There are many Christians who are no doubt going to be with God in eternity, but here on earth, hindi pa. Kasi ipinagigiitan ng katigasan ng ulo. Yung legalism, lagi ang dami-daming galit, hatred,
hindi kind. Paano mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos kung hindi ka kind? Kayo ba, gusto nyo bang makisama sa bahay ng isang masungit na tao? If you have a choice, ayaw nyo, di ba? Maraming mga kabataan nga nag-aasawa agad dahil nasusungitan sa nanay nila, tumatakas. Yung pala, mas masungit ang magiging biyenan. Ayaw mong tumira sa isang bahay na may sungit, may galit, mayroong aalitan, di ba? Bakit naman titira sa iyo ang Espiritu Santo kung masungit ka? Kung lagi kang galit, lagi kang bitter, laging gusto mo parusahan ng kapwa, pagalitan, laging i-impose sa kanila yung mga religious law kahit magkanda hirap-hirap sila, mapahiya, masaktan, basta legalista ka lang. You will never enter the kingdom of God that way. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. In other words, take the Jesus way, mga kapatid. How do you take the Jesus way? Dalawa. Yung naiintindihan mo sa isip mo at ginagawa mo sa isip mo, or hindi mo sobrang naiintindihan pero sumunod na lang yung katawan mo. Naging mabait ka na lang, naging mapagpatawad ka na lang, mapagbigay sa kapwa. Yun din ang Jesus way. Ang sarap kung pareho na ginagawa mo. Sinusunod mo ng katawan mo, pagkatapos sa iintindihan ng utak mo kung ba't mo ginagawa yun. Pero hindi naman lahat nakakaintindi, so sumunod na lang. Practice kindness over religious ordinance. Kahit ano pang religious ordinance, pag ipinatupad mo at naging malupit ka sa kapwa sa pagpapatupad noon, hindi na yun ang Jesus way. Kaya pag nalilito ka, ano bang gagawin ko? Maging mabait ka na lang. Maging mabuti ka na lang, mapagpatawad, hindi ka papagalitan ng Diyos sa pagiging mabuti. Kung magkakamali ka kapatid, magkamali ka na lang on the side of being kind rather than unkind. So, paano kung sumabrang bait naman ako, baka maabuso ako, o baka naman yung mga kapwa, pananagutan na nila yung kung nang abuso sila, pero ikaw, naging mabuti ka at mabait. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if they don't work or are not effective. Kita nyo kung paano ang pagkakandarapan ng mga Israelites sa pagsunod sa circumcision law, tapos sasabihin sa kanila ni Lord, hindi naman si Moses ang may bigay sa inyo niyan, mga ninuno nyo lang gumawa niyan eh. Gaano karami ang pinaghihirapan nating sundin na kung pwede lang sabihin ni Jesus sa iyo ngayon, ba't ka naghihirap? Hindi naman Diyos ang may sabi niyan. Paano ko pa malalaman kung anong sabi ng Diyos? Sa daming nakakalitong reading at interpretation. Paano ko malalaman kung anong tama kong gawin sa dami ng mga iba-ibang ideya kung anong tamang gawin? Sabi ni Lord, yung loving, yung kind, yung good, di ka pwede magkamali doon. Love even covers a multitude of sins. Huwag mong gayahin ang mga relihiyosong tao na pagod sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan at walang point. Hebrews 10:11, the priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Nakita ninyo? Napakarami ginagawa ng mga religious leaders na nakakapagod, pero wala namang magbuting bunga. Hindi nakakapag-alis ng kasalanan, nakakapagdagdag pa nga. So just be kind, be good. It is the best expression of religion. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if following them could make you unkind. Maraming ganun eh. Nagiging unkind dahil religious. Parang magkakontra yung dalawang ideya na yon. Because true spirituality, high religiosity, is supposed to make us kind. To the point of being like Jesus, who did not cause this woman caught in adultery to be stoned to death. At kung ganun kalala na ang kasalanan, at si Jesus pa ang pwede maghusga, na meron siyang karapatan, hindi niya hinusgahan, hindi niya ipinabato, sino tayo para mambato ng kapwa? Sino tayo para pahirapan ng kapwa? Dahil lang, sabi ni Moses, it's time for the church to mature, to go beyond the letter of the law, to move up to the spirit of the law.
Panahon na para ang pananalig natin at ang ating mga ninunong napakatagal na pinananaligan ay mag-graduate from childishness at maging mature and loving and caring. Hindi lang laging abalang-abala sa pagpapa-impress, sa nakikita ng mata, sa panglabas na nakikita, kundi kabutihan sa kaloob-looban ng ating puso. Panahon na para maging kind, gentle, and nice ang mga relihiyoso. And you know that is not the image of religious people. Sa kanila, masaktan ka na, sasaktan kita dahil sabi ng religious ordinance. But Jesus shows us a loving way. And Jesus is the way, the truth, and the life. Unless we do it Jesus' way, we can never enter the presence of the Father. It is important to take the Jesus way. Ama namin, patuloy niyo pong palaguin ang pagkaunawa namin kung ano ang Jesus way. Hindi namin laging alam kung ano yon, pero may alam kami kung ano yon, what it is not. That it is not unloving, it is not cruel, it is not unkind. So teach us, Lord, to learn the love of Jesus and to take that road of love that leads to your heart and to take that road of life and love where your blessings abound. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung anong application ito sa ating buhay. That we should place kindness and goodness above religious ordinance because it is the highest religion. Dear God, in silence, continue to speak to us and make this message personal so we can make personal applications. Let's be with the Lord in some silence, in prayer, in fellowship with the Spirit.